Malakas ang kutob ko mga pre. Sa puno na yan ay mayroong akla. Ha? Hindi. Malakas ang kutob ko na mayroong... Ba't ganun? Biglang nangamoy sigarilyo. Ay hindi. Parang amoy ng tabako pala. Tignan niyo mga men. Di ba puno ng mangga to? Bakit may bunga ng rambutan dyan? Eto na mga pre. Susungkitin ko na. Pogi? Sige na. Mga pre, naniniwala ba kayo sa mga kakaibang nilalang? Gaya na lang ng aswang o kaya yung mana ng gal? Ako, hindi ako naniniwala sa mga ganun. Panakot lang nila sa ating mga bata yon para di na tayo lumabas ng bahay kapag gabi. Ako medyo naniniwala, medyo hindi. Eh di ba ikaw dingdong? May lahi kayong duwende. Yung lolo mukha mo duwende yun, di ba? Yung minura tayo. Gago! Matagal na ako dito. Ginagago nyo lang ako. Lahat. Po. Oo. Lolo lang tawag ko dun. Nalaman ko na hindi ko naman pala talaga lolo yun. Kaibigan lang pala ng yumao kong lolo yun. Pero lolo na rin ang tawag ko sa kanya. Oh, bakit mo pala natanong ko, Kay, tungkol sa mga nilalang na yun? Eh kasi, nung isang gabi mga pre, habang umiihi ako sa harap ng bahay namin, eh may bigla na lang nagpapapsst sa akin, kahit wala namang tao sa paligid. Eh baka naman may 150 lang na dumaan, kaya nagpapapsst sa'yo, kasi nakalabas utoy mo. Ha? Anong 150? Ala, eme lang. Sige, tuloy mo na. Ayun na nga mga pre. Siyempre, kinabatutan ako nun. Tapos, doon ko banda naririnig yung nagpapapsst sa may puno na yun. Tapos, kakaiba yung amoy. Parang malansang isda. At mapanghin na ewan ko ba? Diyan sa may tambayan natin. Malakas ang kutob ko mga pre. Sa puno na yan ay mayroong akla. Ha? Hindi. Malakas ang kutob ko na mayroong mangga? Hindi. Ang langsa kasi ng amoy ng puno na yan. Kaya malakas ang kutob ko na sa puno na yan ay mayroong tae. Aray ko, mas lalong hindi. Patapusin niyo muna kasi ako. Malakas ang kutob ko, mga pre, na sa puno na yan ay mayroong nakatirang sirena. Parang imposible naman ata yun. Bakit naman magkakaroon ng sirena dyan sa taas ng puno? Eh wala namang dagat dyan eh. Tsaka sabi mo ang panghe at langsa ng amoy. Eh dun ka rin naman kasi nagwiwiwi eh. Talagang mapanghi yun. Lakas amats mo ako, okay? Balak mo pa kaming takutin ha? Tuloy na to boy. Ada pa nga tao na to no? Kung hindi man sirena yung nandyan sa puno, ano kali yun? Tsaka kapag tuwing napapalingon ako sa puno na yan, eh parang nagalaw yung mga dahon. Malakas ang kutob ko, mayroong nakatira talaga dyan. Nakakaibang nilalang. Mabuti pa, tignan natin kung mayroon nga ba talagang nilalang sa puno na yan. Oo nga, mabuti pa nga tignan natin para malaman natin kung may naninirahan nga ba talaga sa puno na yan. Ay gagi, minsan kahit atapang tao, eh atakbo rin kapag atakot. Nakakatakot pala talaga tong puno na to pag gabi mga pre. Ba't ganun? Biglang nangamoy sigarilyo. Ay hindi, parang amoy ng tabako pala. Tignan niyo mga men, di ba puno ng mangga to? Bakit may bunga ng rambutan dyan? Abay oo nga no. Paano nangyari yun? Uy, ayos yan ah. Gusto ko niyan rambutan. Teka mga pre, kukuha ako pa ng kit.
Eto na mga pre, susungkitin ko na. Bakit ganun? Parang nagbabounce lang. Lakasan mo Koki para mapigtas sa sanga. Aray ko. Parang may nagsalita. Narinig nyo ba yan mga pre? Ha? Wala naman ah. Baka guni-guni mo lang yan. Ay, takting yan. Koki naman, umutot pa nga. Anong umutot? Di ako yun. Baka si Ratbu. Yots, di naman ako umuutot mga men. Ang tunay na lalaki, hindi umuutot. Hanip mga pre, ang tigas ng sanga nito. Ayaw matanggal ah. Teka nga, rambutan nga ba talaga yan? Titigan nyo mga pre. Mga loko kayo. Betlog ko yung kinakana nyo. Hindi yan rambutan. Ngayon, ako naman ang gaganti. Kaya yung mga betlogs nyo, lalamugin ko yan. Dapat pala umuwi na ako sa amin. Totoo nga, may kapre pala talaga. Gagi, kamukha ni Kaberteng. Ganyan pala itsura ng kapre. Aray ko, iyak tawa tayo neto niyan. Yari na.